Types of evidence at saka counter evidence. So, yung counter evidence muna, no? So, yung counter evidence is para yun yung evidensyang magdi-disprove nung inaakusa sa'yo. Kumbaga, kung may ebidensya sila, eto naman yung ipipresenta mo para ipabulaanan yung kanilang yung claim nila. So, halimbawa, ikaw ay isang defendant o ikaw yung inaakusahan. So, magpapakita ka ng yung tinatawag nilang may counter argument ka o counter affidavit ka, di ba? Meron silang affidavit, di ba? Ikaw meron ka namang counter affidavit. Pag sa ebidensya, ang tawag doon, counter evidence daw. So, importante yan na dapat meron kang counter evidence. Now, dun sa types of evidence naman, types of evidence, real evidence. So, yung real evidence is yung ebidensya. Halimbawa, yung sa entrapment, yung perang tinanggap mo. Yung paing na pera. O yung doon sa mga namatay, yung kadaver o yung bangkay. Real evidence yon. So, pag sinabi mo namang demonstrative evidence, yan, video, chart, or audio. So, ibig sabihin yung technology, yung picture, chart o video o audio, that is demonstrative evidence, no? Sa anti-buoyancy law, yung kinukunan ka ng walang damit or something, yun. Pwede yun, demonstrative yun. Or dun sa mga adultery concubinage cases, yan. Demonstrative video. Yung testimonial evidence, yun yung testimonya ng witness na nagpapatotoo na ikaw yung involved sa crime. Ang kapatid nito is yung direct evidence. So, ibig sabihin, pag may testigo, yung testigo ang maglilink sa'yo. So, direct evidence. Magkapatid yung direct evidence na yan, tsaka yung testimonial. May witness eh. Di ba? So, yun yung ibig sabihin. Yung circumstantial evidence naman, yun yung ginagawa niya to dahil may nagawa siyang krimen. Halimbawa, pinatay niya o nagkaroon siya ng plunder. So, anong ginagawa niya? Lumabas na ng Pilipinas, tumakas na. Yun yung circumstantial evidence. Yung pag-alis is direct admission na parang yun yung ginawa mo. It implies na yung mga ginagawa niya dahil may ginagawa siyang masama. Circumstantial evidence daw ang tawag dyan. So, yun, dapat alam na yung mga ganyan, dapat alam na natin yan. Pwede natin itanong sa mga abogado yan para yung paliwanagan medyo maigsi na. Kasi ang hirap sa atin minsan, pupunta lang tayo sa abogado, wala tayong alam o yung mga ebidensya, pinipresenta lang natin pero wala tayong alam, dapat meron din. Para makapag-gather tayo ng ebidensya na magdidiin sa kanila o magka-counter. Yan eh. So, yun lang po.